Matinding baha at landslide ang idinulot ng habagat sa Oriental at Occidental Mindoro. Gumuho po ang bahagi ng isang bahay sa Abra de Ilog. Patay naman ang isang lalaki sa landslide sa Puerto Galera. Ating saksihan. Kasagsagan ng epekto ng habagat sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, gumuho ang bahagi ng bahay na ito ngayong hapon. Diyos ko po lang! Kami lang gumigo! Ayon sa tiyahin na nakatira sa bahay, 2 buwan pa lamang nakatira roon ang pamangkin niya at asawa nito. Kasalukuyan sila nakikituloy sa bahay ng isang kaanak nila. Kanina alas 4 ng hapon, nararanasan pa rin ang mabugso-bugsong ulan. Ayon sa isang news scooper, kagabi pa malakas ang pag-ulan sa kanilang bayan. 78 residente ang sapilitang inilikas sa abot baywang na baha sa barangay Tibag. Pahirapan ang pagsagip lalo't bukod sa madilim ay malalim ang tubig. Abot baywang din ang tubig ng sagipin ng mga taga-Coast Guard ang 3 residente sa barangay Ilbatan sa Blayan. 2 individual ang nasagip ng mga otoridad ng mga stranded sa Caguray River sa bayan ng Magsaysay. Kumukuha raw ng kahoy ang 2 ng rumagasaang ilog. Binaha naman ang National Highway sa Mamburao. Pinangangambahang bumigay ng tuluyan ang protection dike sa Santa Cruz. Ayon sa mga lokal na opisyal, nasa 6 na metro na lamang noon ang natitirang bahagi ng road dike na nagsisilbing pangunahing depensa laban sa Pagbahan River. Sa kasalukuyang sitwasyon, lalo pang lumiit ang natitirang proteksyon ng dike at tinatayang nasa 1 dipa na lamang ito. Kapag tuluyang nabutas sa bumigay ang dike, posibleng mabilis na kumalat at tumaas ang tubig sa mga mababang lugar ng Santa Cruz. Nakaranas din ng pagbaha ang iba't ibang bahagi ng Oriental Mindoro gaya sa Calapan City. Abot tuhod ang baha sa Bukayaw Road. Ganyan din kataas ang bahang rumagasa sa Barangay San Isidro sa Puerto Galera. Rumagasa rin ang baha sa White Beach ng Puerto Galera kaninang umaga. Ang laki ng landslide dito, buti. Kabi-kabilang landslide din ang naitala sa ilang bahagi ng Puerto Galera. Isang patay sa Barangay Sinandingan. Walang tigil na ulan din ang naranasan ng mga taga Batangas, partikular sa May Rizal Avenue, P. Burgos, ang DJ PMM Access Road at maging sa paligid ng kanilang palengke. Below sea level daw kasi ang mga lugar na ito kaya madaling bahain pag bumubuhos ang malakas na ulan. Siguro ang pinakamataas namin hanggang tuhod siguro. Pero the same possible, kaya lang mas minamabuti po namin na wag nang mag-risk itong ating mga commuters, lalong-lalo na po yung may mga mabababang sasakyan. So yun naman po ay nagsasubside din, siguro mga 30 to 1 hour nagsasubside na din. So mas minamabuti po natin na padaanin na lang dun sa mas safe na lugar. Umabot na sa mahigit 100 pamilya ang inilikas ngayong araw sa Batangas City. Ang concern po natin unang-una yung Barangay Libuho. Kasi ang Barangay Libuho po ay nasa low-lying barangays. Ito po ay bagsakan ng mga tubig na kung sakaling may malakas na mga pag-ulan sa mga mountainous barangay po natin, ay doon po lahat dadaan sa ilog Dumuklay Libuho River. So yun po ay may mga pagkakataong, ito pong buong maghapon, ilang beses po siya na nag-second alarm, pero ang swerte lang po tayo, yang mabilis na humupa. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 26 ang patay dahil sa mga nagdaang sama ng panahon. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.